Sa antas ng Zootopia at Toy Story, ang Hoppers ay nagbukas na may halos perpektong mga marka. Isa sa mga pinakamahusay na animated na pelikula nitong mga nakaraang taon. Puro eksaherasyon lang lahat ng ito. Ang totoo, kabaliktaran ang sinasabi nila. Pare, maganda ang pelikula. May magagandang idea at maraming bagay na gumagana ng maayos. Pero hindi rin naman ito ikawan ng kababalaghan ng mundo. Talaga bang kasing ganda ang Hoppers gaya ng sabi nila? Sa video na ito, aalamin natin kung ano ang nagawang tama ng Hoppers, ano ang kakaiba, at kung sulit ba itong panoorin. May ilang spoilers ang video na ito, pero hindi ito sisirain ng pelikula para sa iyo. Una sa lahat, ano nga pa talaga ang Hoppers? Sa madaling salita, sinusundan ng kwento ang isang estudyante sa kolehiyo na obsessed sa mga hayop na nauwi sa paglilipat ng kanyang kamalayan sa katawan ng isang robotic na beaver. Ganun talaga kawaki ang idea. Kaya maganda ka na. Ginawa raw nila ito para mas maintindihan ang mga hayop at iba pa. Pero sa huli, hindi rin nila nagawa. Sige, tignan natin lahat ng hindi gumagana at yung mga gumagana sa pelikula. At grabe, ang dami talagang hindi gumagana. Magandang mensahe ng pelikula at puno ng mabuting intensyon. Pero ang problema, para makamit yon, kinailangan nilang gumawa ng kwento na sobrang kakaiba. May plano ang Pixar na itaas ang kamalayan sa kalikasan gamit ang pelikula sa kakaiba at makabagong paraan. Ayos naman ito, hanggang dito. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit. Sa kinalabasan ng pelikula, para minadali talaga nila para magawa ito at nauwi sa isang malaking gulo. Isang malinaw na halimbawa ay ang mga karakter pare. Sa mga pinaka namumukutaking karakter dito ay ang mga hayop, mga tao, kasama na ang babae na siyang pangunahing karakter. Hindi mo talaga siya makonektahan, kulang siya sa karisma kumpara sa ibang Pixar na karakter. Siguro medyo kahawig niya sa disenyo si Hiro Hamada mula sa Big Hero 6, pero sa kabuuan, wala naman siyang kakaiba bilang karakter. Hindi nila ikinuwento ang kanyang kwento, hindi nila ipinakita ang relasyon niya sa kanyang mga magulang, ni hindi man lang ipinaliwanag kung bakit siya ganon kaiba. Basta siya ay umiira lang sa universo bilang pisikal na bagay. At ikumpara natin ito, paano ito kumpara sa Turning Red? Si May, ang pangunahing karakter, ay may maraming karisma at mga bagay na masasabi mo. Pero ang kulit ng batang to. Gusto ko siya. Sa Hoppers, ang pamunahing tauhan ay kulang pa. At dahil doon, parang flat ang karakter niya. Sa tingin ko kaya nung naging beaver na siya, mas ramdam mong buhay siya at mas buo ang karakter niya. Kung simula pa ay beaver na siya, baka mas makarelate at magustuhan mo siya. Pero hindi rin ako sigurado. Sa totoo lang, hindi ko akalaing tatatak ang babaeng ito bilang karakter. Ngayon, yung ibang mga hayop ay may dating talaga. May kakaibang aura sila na kakatuwa sa kanila at dahilan kung bakit madali silang magustuhan at matandaan. Halimbawa, sa babae, ang naalala ko lang ay mukha niya dahil palagi siya yung pinapakita sa screen. At yung ibang mga hayop, natatandaan ko sila dahil sa mga ginawa nila, sa kakulitan nila, sa mga aral na natutunan ko mula sa kanila, at sa pagiging mabubuting kaibigan nila. At kung dahil dito ay nadismaya ka na sa pangunahing tauhan, mas lalala pang sitwasyon. Ang ibang mga tao ay isang malaking kabiguan, parang biro na hindi nakakatawa. Kahit ang alkalde, doktora, grupo ng talunan, mga residente o ang nanay ni Meibo, wala kahit kaunting karisma bilang mga karakter. May ilang beses talaga na sobrang nakakainis sila. Ang saya-saya mo nang pinapanood ng mga hayop tapos bigla nilang ipapasok ang mga tao para sirain ang eksena. Seryoso pare, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero ang mga karakter nilang tao ay parang sobrang simple at walang saysay. Kaya mas maganda sana ang kwento kung wala sila. Tama, sinabi ko na at alam ko ring maiisip din yon ng mga nakapanood ng pelikula. Ang tanging dalawang tao na okay lang ay yung dalawang lolo't lola. Una, yung lola ni Mabel kasi sa kanya medyo nakakonekta ka talaga. Hindi naman siya pinakamagandang lola, pero hindi rin kasing kulubot at sunog ni Mama Coco. Ang mahalaga ay ang personalidad at itong lola na to ay may kakaiba, pero hindi naman sobra. At yung isa pang lolo ay parang NPC na mas nakakatawa pa kaysa sa lahat ng ibang tao na pinagsama-sama. Tungkol sa alkalde, huwag na lang natin pag-usapan, baka mapuno pa ng inis ang buong video. Ano ba yon?
Ay, nakalimutan ko. May isang bagay pa na mas napapalala talaga sa kanila. Yung mga pilit at di naman kailangan biro nila, hindi ibig sabihin na buong pelikula ay puro biro o parang isang animated na komedya. Minsan may mga pagkakataon na parang, pare, seryoso? Kailangan pa ba yung corny mong biro? Minsan mas ramdam mo ang pagkailang dahil sa kung gaano ka-absurdo pakinggan o itsura ng mga bagay at eksena. Ita dito! Oh! Ita dito! Ita dito! Pero linawin ko lang, palaging nangyayari to sa mga tao, yung mga biro tungkol sa mga hayop, yun talaga, 10 sa 10. Ngayon, pag-usapan natin ang mga hindi gumana sa kwento. May interesting na simula ipinakilala si Mabel ang problema niya at pansamantalang solusyon. Pero mula ron, nagulo na lahat, parang chilakiles na basa. Ibig sabihin, nagsimula tayo sa isang napakasimpleng kwento at bigla na lang ito naging mas komplikado, dramatiko at exaggerated kaysa sa dapat. Hanggang sa punto na maraming nangyayari na parang sobrang walang saysay. Literal. Ang pelikula at lahat ng gulong ginawa ng babaeng ito. Dahil sa isang kapritso, pwede sanang natapos sa 5 minuto. Kung nag-request lang sana siya na maayos, doon sa tanga na alkalde. At wala nang dahilan kung bakit halos lipulin niya lahat ng hayop at tao sa kanilang lungsod. At sobrang magulo ang lahat na halos hindi talaga nagkaroon ng totoong kontrabida. Dapat sa simula ay ang alkalde ang kontrabida dahil siya ang sisira sa kagubatan. Pero sa huli, lumabas na para nag-aalboroto lang talaga ang bata. So, hindi pala ang alkalde ang masama? Ano pang nangyari pare? Sobrang nalito na ako dito. Ang pinakatanga pa, halos sa dulo ng pelikula bigla na lang silang nagpasok ng kontrabida na basta na lang lumitaw para lang hindi magmukhang walang kalaban sa kwento. Parang si ChatGPT na lang gumawa nito kasi tapos na nila ang pelikula saka lang nila napansin. Ay Diyos ko, wala pala tayong kontrabida tol! Yun talaga ang sobrang walang sense. Hindi ko alam kung binigyan ba ng sobrang ikling oras ang Pixar para gawin ang pelikulang to o ano bang nangyari. Kasi ang daming bagay na hindi nila binigyan ng ending, hindi nila ipinaliwanag kung ano talagang nangyari. Basta na lang nawala ang mga magulang ni Mabel at tapos na agad ang pelikula. Wala rin dito ang hasta la vista, baby. Isa pa, kulang din ang kilalang musika na tatak ng Pixar films. Bago magsimula ang pelikula, pinakita nila ang Toy Story 5 commercial. At pag nagsimula na yung kanta nila, masasabi mo na lang, ay Diyos ko pare, gagawin na nilang kalbo si Woody at lalo lang akong tumatanda. Pero sa Hoppers, wala namang ganyan. Walang soundtrack na bumabalot sa iyo o nagpaparamdam na parang nasa isang multidimensional na orkestra ka. Ang tanging kanta nila ay nung pinasayaw ni Haring George ang lahat sa pagtitipon at salusalo niya. Tapos na yon. Yung mga kantang yon, si Haring George lang ang napapatugtog gamit ang lumang tape recorder. Para nag-search ka lang sa YouTube ng music para sumayaw na walang copyright, tapos pinatugtog niya. Ganun ka, walang lasa ang lahat. Kadalasan, kinukumpara nila ang pelikula sa Avatar dahil ang bida ay pumapasok sa katawan ng beaver para maranasan ang ganung buhay. O kaya sa Brother Bear, pareho lang pero walang mahika. At maaari nyo talaga ang ideya sa kabuuan, kaya nga binanggit pa nila sa trailer. Hindi ito Avatar, pero halos pareho lang. Hindi ito katulad ng Avatar! Pero sa totoo lang, wala talagang kinalaman sa mga pelikulang yon. Pare, ibang-iba talaga ito. At ayon sa sinabi ng Pixar, kumuha nga sila ng inspirasyon mula sa ilang bagay sa Avatar at pati na rin sa mga dokumentaryo ng Planet Earth. Ang totoo, ang nakuha lang nito sa dokumentaryo ay ilang sablay na eksena ng doktora na gustong pag-aralan ng mga beaver. At yun na nga naging inspirasyon nila. Ano sa tingin mo? Pero hindi lahat ay masamang balita. Pare, buti na lang. May magagandang nagawa, kaya hindi tuluyang basurang pelikula ito. Kung wala yun, siguradong kadiri talaga. At ang mga magagandang bagay ay napakalakas, kaya makikita mo kung bakit sulit pa rin panoorin ang pelikulang ito kahit isang beses lang at una sa lahat, nandyan ang buong tema tungkol sa mga hayop. Nagsasabi sila ng mga nakakatawang bagay, mapapaisip ka sa buhay nila at nakakatuwa silang panoorin, lalo na kapag gumagawa sila ng mga sarkastikong bagay na paulit-ulit kang mapapangiti.
Pare, malinaw ko pa naalala na ang unang hayop na kumausap kay Mabel nung naging beaver siya, tinawag siyang Ollie. At pagkatapos, lahat ng mga manok ay nagsasalita ng, "Hi, ganda! Single ka ba? Anong oras ka bibili ng tinapay?" Pare, yon talaga ay epic at hindi ko kayo lolokohin. Yung simula, medyo nainit na talaga ako. Pero nung dumating na yung parte ng mga hayop, sabi ko, ayos, sulit pala talaga ang paghihintay. Binigyan din tayo ng mga ideya gaya ng patakaran sa mundo ng hayop at mga problemang dulot ng konstruksyon. At paano nga pa sila naka-adapt kahit na sobrang dami na nila? Talagang interesting yon, pero ang pinakalakakuha ng puso ng lahat ay ang presensya ni Haring George. Yung beaver na yon ay astig na kaibigan. Mayroon ko lang napansin ang kakaibang bagay. Hindi ba pwedeng mas maganda pa? Mas malalim ang backstory ng beaver kaysa sa bida. Kaya siguro mas minaha si Haring George at nakalimutan si Mabel. Grabe, nakakabigo talaga yon. Sa totoo lang, yung mga hayop na naging kakampi ni Mabel na beaver ay sobrang nakakatuwa at may karisma, tunay na mga kaibigan. At sila pa nga ang nagturo ng mas maraming aral kaysa sa mga tao mismo. Alastig dito, marami sa inyo natatakot na baka lumabas ito para malaman kung pupunta kayo sa sinehan o hindi. Ay walang pilit na pagsasama o forced inclusion. Mabuhay! Sa wakas, hindi pinilit ng Disney na ipasok ang kanilang mga bulok na ideya na pilit na maging sobrang inklusibo at politically correct. Kaya huwag ka nang matakot kaibigan, wala namang ganyan doon. Sa kabuuan, maganda talagang mensahe nito. Pinapaisip ka nito sa pinsalang dulot ng tao sa mga hayop at tirahan nila at binibigyan ka ng mas malawak na kamalayan tungkol dito. Talagang maganda at di malilimutan ang wakas. Katulad ng sa disenyo at animasyon nito, may kakaibang estilong parang cartoon na nagbibigay ng sariling dating. Napaka-interesante at nakakapresko, masasabi mong para nararamdaman mong ikaw mismo ay nasa loob ng gubat. Isang bagay na dapat kong banggitin, malamang na naligtas ang pelikula dahil isinama nila ang lumika ng animated na cartoon na We Bare Bears, si Daniel Chung. Itong si Daniel Chung ay may malawak ng karanasan sa pagkukwento mula sa perspektibo ng mga hayop na malinaw namang nakita sa pelikula. Kaya isang palakpakan para kay Daniel sa pagsalba sa hoppers mula sa isang kapahamakan. Sa konklusyon, sulit ba o hindi ay depende sa iyong sitwasyon. Kung gusto mo lang pumunta sa sinehan para manood ng pelikula na hindi ka masyadong bibiguin, magandang pelikula ito para panoorin mo, mag-enjoy ka at magsaya. Kung gusto mong masaya ang mga bata, pwede siguro. Lahat ng mga bata na nasa loob ng sinehan ay halos hindi masyadong na-excite habang pinapanood ng pelikula. Ang pinaka narinig kong pinag-usapan nila ay tungkol sa mga lolo at lola. Seryoso, ganun lang. Sinabi lang nila, "Uy, lola niya yan. Tingnan mo, lola ko yan. Tingnan mo, lolo yan." Yun lang talagang narinig ko sinabi nila. Sa iba pa, narinig ko lang na may pinag-uusapan sila at nawawala sa focus sa ilang bahagi ng pelikula. Manonood pa kaya ako ng Hoppers? Siguro hindi na, pero hindi ko pinagsisisihan na napanood ko ito. Kung tatanungin mo ang isang nakapanood na ng Hoppers kung gusto niyang panoorin ulit ito o si Lightning McQueen, sigurado akong mas pipiliin nila si Lightning McQueen. Kaya alam mo na, kung gusto mo lang magpalipas ng oras, umiyak ng kuunti para sa lola ni Mabel at sa ilang mga hayop, swak na swak sa'yo ang Hoppers. At kung interesado ka, di ba? Wala namang kapibara na lumalabas sa pelikula.